So, subukan natin ito mga idol. No? Ito yung tunog na pag may silencer. Nandito yung kanyang exhaust. Okay lang natin yung exhaust niya. 3 to 4 seconds or 5. Tapos, balik natin. Tapos, paputukin natin mga idol. Putukan pa natin ang isa mga idol. Ayan siya. Mahina lang siya, no? Ganito naman yung tunog niya pag wala kang silencer. Lakas. Isa pa mga idol. So yun na mga idol, no? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to is gusto ko lang sanang ipakita sa inyo yung ating binubuo na personal unit na ginagawa natin ngayon. Yung previous video ko mga idol, gumawa ako ng barrel with silencer. Siguro nasa mga 2 weeks na ata yun. So hindi ako pa makapag-upload masyado kasi busy talaga. Lalo pa na ngayon, may mga activities kami diyan sa church namin. So ngayon mga idol, gusto ko lang siyang i-flex kung ano na yung progress niya. Ginawa ko na pala yung chamber niya, kinabit ko na lahat, pati yung housing ng bolt action natin. Tapos yung kanyang bolt action, nilagay ko na rin. So yan na nga mga idol, before ang lahat, shout out po pala sa mga subscribers natin dyan. Hindi ko kayo may isa-isa kasi marami talaga nagpapa-shout out sa atin. Ang dami na talaga, so lahatin ko na lang. Shout out sa inyong lahat and kumusta po kayo? Almost 2 weeks na rin tayong hindi nakapagawa ng video, no? Doon pala sa pinamigay natin na toy gun, so antayin nyo lang mga idol kasi busy pa talaga ako. Pero gagawan ko yan ng paraan para magawa ko yan saka maipadala natin. So yun guys, ito pala yung progress natin sa pag ginagawa natin na personal unit. Ito yung previous video natin, gumawa tayo ng barrel na may kasama ng silencer. Pero itong silencer guys, di ko pa siya tinix kasi para ano na siya, try natin kung makalabas talaga yung bala, no? Wala siyang sasabitan. Actually, pinaputok ko na siya, tapos na-try ko na siyang lagyan ng bala. Wala naman siyang sabit dun sa loob, kaya okay yung takbo ng kanyang bala. So, ito na pa yung progress niya. Ito yung check valve natin. Sa susunod kong videos mga idol, or video, papakita ko sa inyo, or turuan ko kayo kung paano ko siya kinabit dito sa ating chamber. So, ito yung check valve natin mga idol. So, ilang beses ko na siyang pinaputok, pero malinis pa rin, no? So, napapansin nyo mga idol, yung check valve natin, may mga screw na siya dito. 4. Yung ginagawa ko kasi dati, pinifix ko siya. Yung napapansin ko katagalan ito, nagwiwik to siya. Hindi siya katulad ng mga nasa mga airgun pistol na spring. Ang diferensya lang nun, kinakalawang. Ito hindi. Kaya kung ginawa ko siyang removable dito para pag nagwiwik to, hindi na siya ganong napiplay, pwede natin siyang palitan kasi naka-screw lang naman siya. Tapos yung gamit ko pala na sirens dito mga idol is 1 ml lang. Tapos wala siyang putol. So iba-iba din kasi size ng mga 1 ml idol. Meron mga maiksi lang. Tapos meron yung mahaba. Yung iba na sizes. So ito pala mga idol yung ano natin. Yung solid wire niya, dito ko siya nilagay sa ibabaw. Tapos tinago ko siya dito. Yan. Maglalagay pa tayo ng trigger mechanism dito kasi yung nakita ko na PCP is wooden but stock siya. Para siyang sniper type.
Kaya ganito din yung design niya. Para hindi to makita yung wire niya, gagawan na natin siya ng design dito para matabunan tong pinaka solid wire natin na ginamit. So butane type din to mga idol, no. Ito yung pinakakasahan niya, sa 8mm steel ball yung bala niya. Tapos yung kanyang barrel mga idol is nasa 22.5 cm lang kasi ginagawa tayo ng kanyang silencer, no. So balik tayo dito mga idol. Ito yung kanyang bolt action. So yung exhaust pala dito mga idol, first time kong gumawa ng exhaust na nakahiwalay. So, hindi siya dito nakalagay yung exhaust niya. So far, kala ko hindi siya gagana pero okay naman siya, no. Gagana siya. So ayun nga lang mga idol, napaka-busisi lang niyang gawin. Kagaya nito. Tapos dito, naka-epoxy yan mula dito. Nilagyan natin yan ng epoxy kaya magastos talaga sa epoxy. Unlike dito mga idol, sa may niya dulo. Before ako naglagay na may mga epoxy pero nilagyan ko siya ng wooden dito sa loob para hindi siya masyadong magastos, no? Pero ito, punong-puno ng epoxy to dito. Yung chamber pala nito, mga idol, sa 40mm lang siya, no? Yung pinaka body chamber natin. Tapos dalawang divider. Pero may isa dito. Parang ito na yung pangatlo niya. Tapos yung kanyang pala dito, 3/4 na pinagdugtong ko dyan sa loob. Nilagyan ko din siya ng stainless. Yung pinaka 3/4 na manipis lang na stainless para pinasok ko dun sa 3/4 para yung apoy. Kasi naka-expose yung PVC dito sa loob. So ang tendency ron, masusunog yung PVC kaya nilagyan ko siya ng dito, stainless na kasya dun sa 3/4. Pero medyo masikip din yung nilagay ko na stainless na manipis. Ang ginawa ko, kinat ko lang siya. Halimbawa, ito yung stainless, kinat ko siya dito hanggang para maipasok ko siya sa 3/4 na PVC. Tapos yung pinakadugtungan niya dito, yung parang T niya, may stainless din siya sa loob. So sa next video ko, gagawa ko ng tutorial kung paano ko siya binuo. So ano pa ba? Ito pala yung exhaust niya, naka-separate siya, no. So instead na dito yung exhaust niya, dito ko siya nilagay. Ayan yung pinaka-exhaust niya. Medyo nagkamali lang tayo dito mga idol, napasobra tayo ng ukit dito. Nakalitaw yung niya, yung aluminum dapat hanggang dito lang. So kahit hindi mo nabuksan yung bolt action niya, tapos ito lang buksan mo, puputok na yan kapag mag-load ka. So ayan yung pinaka-exhaust niya mga idol. So masyado pa itong mataas, pero pag may wooden buttstock na siya, pwede natin siyang putulan para hindi siya masyadong mahaba. So parang gumawa ka na lang ng bolt action din dito. Plano ko sana, anuhin ko to, baguhin ko, lagyan ko ng spring dito sa loob. Dito banda, para wala nang ganito. Kaya lang, ang iniisip ko baka hindi kayanin ng spring natin maganon pag may pressure na. Kaya ginito ko na lang siya ginawa. Yung wire niya nga pala mga idol, no? Ulitin ko lang, dito ko siya nilagay sa taas. Yun yung muna yung update natin, no? Sa next video ko, gagawa ako ng ipapakita ko kung paano ko siya sinet up ito. Pero ito lang yung hindi ko papakita mga idol kasi may tutorial naman ako dito sa paggawa ng ganitong klase ng bolt action. So ang kulang pala nito is railings, buttstock at saka design nito. So wala pa akong scoop na available ngayon. Hindi pa tayo nakabili. So ito pala yung natin mga idol, yung pinaka silencer niya. Ito yung itsura niyan sa loob. May tila din siya, dalawa. Ayan. May tila din siya dito. Kaya mahaba yung ating silencer. Tapos yung kanyang divider, dito lang banda. 5 divider lang yung ginamit natin. Ibalik ko lang mga idol. Ibalik ko lang muna siya. So siguro pag may buttstock to, ang haba siguro nito. Hanggang dito yung buttstock niya.
Balik natin yung kanyang check valve. Ito lang sa ngayon mga idol, no, yung progress natin sa binubuo nating personal unit. So ginawa ko lang siyang personal unit kasi hindi ko pa kasi na-try gawin. Ngayon ko lang siya ginawa kaya hindi ko siya muna. Pero na-try ko siya kanina, pinaputok ko tapos nilagyan ko siya ng bala. Wala naman siyang sabit dito sa mga divider natin sa loob. Tapos ito bubutasan pa to, yung housing ng ating check valve. So kailangan pa natin siyang butasan dito. Tapos ito yung ginagamit ko na, sa nagtatanong pala ano yung ginagamit ko na pang tank ng butane. Ito ay galing to sa kitchen lighter mga idol. So hindi ako gumagawa ng DIY, yung kukunin mo yung ng butane tapos lagay mo. At kadalasan kasi sumisingaw na sa tagal ng gamit kasi. So gusto ko sana tong gawing di magazine mga idol, like rotary magazine dito. Kaya lang wala akong mahanap na fiberglass na transparent or something na plastic na transparent na medyo makapal. Kaya yung nakita ko din na PCP air gun, ganitong design na lang, manual design. So yun na lang yung muna yung gagawin ko. Siguro pag next makabuo ako ng ibang unit, gawin natin yung FX Crown, no? Tapos yun yung gawin nating rotary magazine. May nagawa na nga pala ako dito, yung kanyang pinaka housing. Ito siya mga idol, nagawa ko siya. Ayan siya. Ang kulang nito is spring. Yan, 7 rounds. Ito sana yung ilalagay ko dito. Pero wala kasi ako mahanap na transparent na plastic na makapal. Kasi pag PVC, pwede rin naman, kaso hindi mo makikita yung pag-play ng, kung sakto ba yung pag-play ng bala. So, dito lang muna yung ginawa ko. So, ayan lang siya muna. Kaya ginawa ko lang siyang manual kasi yung nakita ko nga sa manual type lang din siya. Ganito din yung design niya ng pinaka bolt action niya. Tips ko lang mga idol, no, pag gumawa kayo ng bolt action, dapat yung yung aluminum na gamit nyo, dapat fit lang siya sa 20mm. Hindi siya gaanong sikip, hindi rin siya gaanong maluwag. Tapos nilagyan ko siya ng o-ring dito, 2. Tapos dito may o-ring din siya, 2. Tapos yung pangtulak ko pala, yung pangtulak ko ng bala is 6mm yan. Kasi 8mm doon yung barrel natin. Aluminum tube na 6mm. Tapos nilagyan ko siya ng screw. Yung katulad nito mga idol. Pinasok ko yan sa loob. Nilagyan ko ng tape para mag-fit siya. Tapos ito yung yung kanyang pinaka-handle niya, yung kasahan natin. Stainless to. Tapos lagyan ko siya ng epoxy, naka-epoxy yan mga idol. Mula dito hanggang dito, naka-epoxy yan, kaya matibay talaga yan. Hindi yan basta-basta mababaklas. So yun lang mga idol. Ito lang muna yung update ng ating ginagawang toy gun. And sa next video ko, papakita ko kung paano ko sinut up to. Itong dito banda niya. Saka yung kanyang pinaka-exhaust niya. So yan mga idol. Salamat po sa inyong support. Walang sawang pag-suporta sa ating YouTube channel. And God bless po sa ating lahat.